John chapter 3 verses 5 to 7. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli." Bakit mahalaga na ang isang Kristiyano ay maipanganak sa Espiritu? Kailangan natin itong seryosohin dahil ito ang mismong sinabi ng Lord Jesus Christ. Ang Lord Jesus ang may pinakamataas na pangalan sa lahat, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kaya hindi ordinaryo ang nagsabi na kailangan nating maipanganak sa Espiritu, kundi ang Diyos. At paunawa na ang pagiging born again ay hindi patungkol sa relihiyon o grupo. At kahit ako nakasabi sa sekta ng born again, ay hindi ako nagbabase sa aking relihiyon bilang aking kaligtasan, kundi ang kaligtasan ay through grace lamang sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. At ang mga works to be followed ay bunga o dulot lamang ng pagiging born again in spirit dahil sa grace na binigay sa atin ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Para mas maintindihan natin itong sinasabing may panganak muli, ay balikan natin yung experience nating lahat. Tayo ang halimbawa ng taong naipanganak na sa pisikal na aspeto. Ang unang lifespan natin ay 9 months at ito ay hindi pa sa mundo kung saan tayo nag-i-exist ngayon, kundi ay nasa loob pa lang tayo ng sinapupunan ng ating mga ina. At sa loob ng sinapupunan ay ibang-ibang ating pamumuhay kumpara ngayon dito sa outside world. Sa sinapupunan, ang sanggol ay nakadepende sa life supply na binibigay ng katawan ng ina, katulad ng pagkain at hangin. At relax na relax lang siya dahil wala siyang problema. Ibang-iba kumpara ngayong tayo ay narito na sa outside world. Ngayon, nung pinanganak tayo sa mundong ito ay nagkaroon ng pain o pasakit. Parehong sa ina at sa anak dahil yung dating comfortable na pamumuhay natin ay naistorbo sa kapwersaang nagbago. Kaya paglabas ng bata na napapaiyak ng malakas ay ibig lang sabihin na siya ay dumaranas ng pasakit. Siya ay nasa pain. Siya ay hindi komportable at naghahanap ng comfort, simpatya at pagmamahal ng ina. So nagkaroon ng time period sa buhay ng isang sanggol na nawala ang kanyang comfortable na pamumuhay sa loob ng mother's womb. Bigla siyang natanggal sa dati niyang mundo kung saan siya dating namubuhay ng masaya. Pero ang good news ay kaunting panahon lang itong pasakit na kanyang naramdaman. Dahil pagkatapos lang ng ilang araw ay nakabawi na siya ulit at naka-adjust na siya sa outside world, sa tulong pa rin ng magulang. Dito na sa parting ito, dapat nating talasan ang ating pagkakaintindi. Ganito rin ang proseso ng muling pagkapanganak sa Espiritu, pero sa kakaibang paraan na hindi naintindihan ng human wisdom. Dahil hindi naman tayo talaga babalik sa loob ng sinapupunan ng ating ina para muling ipanganak, kundi ay ihalin tulad natin na ang ginagalawan nating mundo ngayon ay ang sinapupunan kung saan tayo ay matatanggal at mapupunta ang ating kamalayan sa next na ating patutunguhan, ang spiritual na mundo. At katulad pa rin ng sanggol nung naipanganak ay iiyak at iiyak ang isang taong may papanganak sa Espiritu. Iiyak siya sa dahilan na naipapaintindi sa kanya kung gaano siya karumi, kasama, kadungis sa mata ng Diyos. Iiyak siya dahil alam niyang siya ay patungo sana sa pagkasira dahil sa kasalanan na kanyang minana, kung hindi lang siya niligtas ng Lord Jesus Christ dahil sa kanyang ginawa sa cross. Iiyak siya dahil may mabubuksan sa kanyang kamalayan na hindi pa niya naintindihan noong una, at lubos-lubos na magkakaroon ng kagalakan sa kanyang puso dulot ng revelation na nagmumula sa Diyos at sa pamamagitan lamang ng Lord Jesus Christ. Itong pagiging born again ay transition o paglilipat ng ating kamalayan mula sa mundong ito patungo sa spiritual na mundo kung saan tayo ay patungo. Dahil ang spiritual world naman talaga ang eternal at walang hanggan na dapat nating titirahan. Itong pagkakapanganak ulit sa Espiritu ang isang representasyon ng baptismo sa tubig at baptismo sa Espiritu dahil ang tubig ay representation pa rin ng Holy Spirit. John chapter 7 verses 38 to 39. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkakalob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Marami ng mga kapatid sa Espiritu
at kapatid kay Kristo Jesus ang nagsabi na noong nakarating sila sa spiritual na mundo, halimbawa noong sila ay panandaliang namatay, ay 100 billion % na naging matalino, malaya, masaya at peaceful sila at mas naging makatotohanan ang lahat ng bagay na parang hindi totoo sa pisikal na mundo. Na-access nila at mas naramdaman nila doon ng literal ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa spiritual realm daw ay hindi limitado ang kayang maramdaman ng isang anak ng Diyos. Hindi katulad dito sa pisikal na mundo na limitado lamang dahil nasa katawang lupa pa rin tayo. Katulad ng pagkakaiba ng limitadong magagawa ng sanggol sa sinapupunan ng ina kumpara sa mas maraming magagawa ng isang tao na nabubuhay na sa outside world kung saan malaya siyang tumakbo, maglakad, mamasyal at kung ano pang kayang gawin ng isang tao na tulad mo. Ulitin natin na itong pagkapanganak muli sa espiritu ay transition o paglilipat ng ating kamalayan patungo sa spiritual na mundo mula sa physical na mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon. Ang ibang kahulugan ng transition ng kamalayan ay conversion o pagbabagong loob, repentance o pagsisisi at pagtatalikod sa mga nagawang makamundo, pagsasaayos para sa mas magandang version, pag-upgrade sa spiritual na aspeto mula sa makalamang aspeto o pagbabago ng kamalayan mula sa makamundo sa pagiging spiritual na tao. At itong kamalayan na sinasabi natin ay ang ating kaluluwa dahil ang ating kaluluwa ang kinaroroonan ng ating mind, will at emotion. Kailangan na ang naipanganak muli na human spirit ang siyang magturo sa kanyang kamalayan o kanyang kaluluwa na huwag magbase sa karunungan dito sa pisikal na mundo, kundi ay magbase sa revelation na mula sa Diyos. Ulitin natin sa video na ito na ang Holy Spirit ng Diyos ang guidance at counselor ng taong naipanganak na sa Espiritu. Kaya ang revelation knowledge from God o dunong na mula sa Diyos ay magmumula sa Holy Spirit at maita-transfer ito sa human spirit. At mula sa human spirit ay maituturo naman ito sa soul area kung saan naroon ang mind, will at emotion ng isang naipanganak muli sa Espiritu. Sa ganitong paraan napapabago ang kamalayan ng isang taong naipanganak sa Espiritu. Kaya nga sinabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 2, ganito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Sa panahon ni John the Baptist ay hindi pa natapos ng Lord Jesus ang pagkapako sa cross, kaya sinabi ni John na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pero sa panahon natin ngayon ay natapos na ng Lord Jesus Christ ang trabaho sa cross, kaya napasa atin na ang kaharian ng langit. Kaya available na ang paghahari ng Diyos sa bawat taong nais itong makita. Pero ang kailangan ay dapat na may panganak sa Espiritu para makita ang paghahari ng langit. Luke chapter 17 verses 20 to 21. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, "Walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos, at wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo." Kapag tinatanggap mo ang Lord Jesus Christ bilang iyong Lord at Savior, ay anumang oras ay pwede ka nang ma-born again in spirit o may panganak sa Espiritu. Kailangan lang kasi na bukal sa puso ang iyong pagtanggap at hindi dahil sa outside force ang stimuli nito. Hindi dapat pinupwersa ng ibang tao ang isang tao na tanggapin ang Lord Jesus Christ bilang kanyang Lord and Savior dahil hindi ito genuine. Katulad din ng nasabi sa tekstong ito na magmumula sa loob ng tao ang desire o pagnanasa na nais makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ikaw mismo bilang nais tumanggap kay Lord Jesus Christ bilang iyong Lord at Savior ang siyang unang gumawa ng hakbang base sa iyong kalooban upang makilala ang Diyos. At makikilala mo lamang ang Diyos sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ dahil hindi pwedeng tanggapin ng isang tao ang Holy Spirit kapag hindi pa niya nakikilala ang Lord Jesus Christ. At paano natin makikilala ang Lord Jesus Christ? Ang sagot ay magbasa ng Biblia dahil ito ang binigay na scripture sa ating panahon. Makinig sa mga pastors, teachers, prophets, apostles at evangelists dahil sila ang naibigay sa panahon natin ngayon bilang mga tagapagturo patungkol sa kung sino ang Lord Jesus Christ. Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sa pagkikinig kasi ng word o patungkol kay Lord Jesus Christ
ay magkakaroon ka ng faith kung sino ang Lord Jesus Christ. Dahil nga makikilala mo siya, ay doon mabubuo ang iyong desire na mapasa iyo ang kanyang presensya. At kapag naging sapat na ang iyong faith sa kanya, ay doon na magkakaroon ng spiritual na pagkakaintindi sa iyo bilang isang naipanganak sa Espiritu. Dito mo na masisimulang maintindihan kung ano ang paghahari ng Diyos, kung sino ang Lord Jesus Christ, kung bakit siya ang Diyos sa umpisa, kung bakit siya ang Creator, kung sino ang Holy Spirit, kung ano ang Triune God, kung ano ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo sa Espiritu, o ano ang tinutukoy na Iglesia ng Diyos sa Espiritu, kung ano ang tunay na kahulugan ng witness of God, at marami pang mga bagay patungkol sa mga spiritual na bagay. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ito ang pansinin mo, kapatid at kaibigan, at makinig ang may pandinig. Kung itong pisikal na mundo ay napakarami ng mga bagay ang pinag-aaralan ng ating human wisdom at hindi pa natin makontain o maintindihan lahat gamit ang ating human wisdom, ay paano pa natin maintindihan ang patungkol sa spiritual world na ang kailangan na spiritual wisdom kung ang gagamitin lang natin ay ang pangmundo lamang na kamalayan o ang ating human wisdom o ang ating limitado na pagkakaintindi. Napakalawak ng spiritual world at hindi ito pwedeng gamitan ng pangpisikal na dunong lamang. Kaya napaka-importante na habang tayo ay narito pa lang sa sinapupunan ng mundong ating ginagalawan ngayon, ay masimulan na nating maintindihan kung ano ang nasa spiritual world, kung saan tayo patutungo, dahil iyon ang eternal na pupuntahan ng ating kamalayan o ng ating kaluluwa. At dalawang klase lang yon, either ang eternal life sa piling ng Diyos o ang eternal death dulot ng kasalanan at hindi pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Lord at Savior. Kaya mga kapatid at mga kaibigang nanonood at nakikinig ngayon, be born again in spirit o maipanganak sa Espiritu. John chapter 3 verses 9 to 12. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit?